Sino ba ang umamin na siya ay pumapatay? Sino rin ba ang umamin na siya ay nagnanakaw ng pondo ng bayan? Sino rin ba ang umamin at tingin po natin ito ay nasa lahi na nila? Sino ba ang umamin na may assassin? Sino ba ang gumagamit ng marijuana habang siya ay presidente na? Yan naman ay inamin lahat ng kanyang ama. So maybe tama ang pangulo, tama ang vice-presidente sa pagkakadescribe sa kanyang ama na masamang damo. The continuing loss of young lives should serve as a wake-up call to this administration. The government must act now to make our schools safer and to better protect our learners. Bakit hindi niya kaya tinuruan ang kanyang ama para marisolba or ma-counter ito agad? Bago ang nakatagdang SONA ng Pangulo, kamusta po ang paghahanda po? Naghahanda naman po. Naghahanda naman. Of course, definitely. Alright, follow-up question po. Last SONA, ang pinaka-magical word na binanggit ng Pangulo ay mahiya naman kayo. Ang tanong po ng bayan, nahiya na po ba ang sino man dapat na mahiya? At kasunod po na tanong, may katagang galing sa palasyo, managot ang dapat managot. Considering the fact na hindi pa rin nahuhuli po si former Congressman Zaldico, na-achieve na po ba, confident po ba yung palasyo na nakamit na yung hangarin sa transparency and accountability? Patungkol po sa unang tanong, tungkol sa nahiya na ba sila? Hindi po ang Pangulo at ang palasyo makakapagsabi kung nahiya na sila. Dahil yung iba naman ay hindi pa umaamin. Pero sa tingin natin, yung mga umamin at nagsoli na ng mga milyon na pera, tingin natin ay nahiya na sila. Pero ang managot ay dapat na managot. Of course, nandyan pa rin po, absolutely. Yan ang nais ng Pangulo. Managot ang dapat na managot. Pero hindi man nahuhuli, tama po ba? Ano yung sabi niyo? Si Zaldico, di man pa nahuhuli si Zaldico. Hindi po umiikot ang flood control mess or investigation kay Zaldico lamang. Marami pang maaaring involved sa anomalya, maaari pang maraming korupsyon na naganap. Nandiyan na nga yung binabanggit ni dating Congressman Andaya na 2018 pa lang ay meron ng issue tungkol sa flood control projects. At meron na ring issue tungkol sa ghost projects ng 2020. Ito ay mukhang hindi pa naiimbestigahan at mukhang hindi pa nahihiya ang dapat na mahiya dito. Okay, sunod na tanong mula kay Tina Maralit, na Manila Okay. Times. May follow-up question yata. Sino po ba ang binabanggit ni Congressman Andaya na hindi naimbestigahan at hindi mga napanagot? Taong 2018, taong 2020, sino ba ang napanagot? Sa panahon lang po ni Pangulong Marcos Jr., nagkaroon ng malalimang pag-iimbestiga patungkol dito. Tina? Yan, good afternoon, ma'am. Ma'am, the President yesterday mentioned that muli na pong magkakaroon ng pondo ang flood control projects. Isasama na po ito sa National Expenditure Program for 2027. Kasama na po ba dito yung mga pinahintong questionableng flood control projects? Depende po. Kasi kung yan po ay talagang project at nahinto lamang dahil sa hindi ginawa, naging ghost projects, pero kinakailangan gawin, kailangan pong pondohan. Paano po kaya masisiguro na hindi na po mauulit yung massive corruption na nangyari in the past? Yan po ang pangako ni Pangulong Marcos Jr. And of course, nandiyan naman din po si Secretary Vince Dizon. Lahat naman po ay nakamonitor, pati po ang DBM ay hindi naman bibigay agad ng pera kung hindi po tama ang magiging proyekto. Yan, ma'am. Ma'am, on another topic, over the weekend, Vice President Sara Duterte visited the earthquake victims in Sarangani. And habang ina-address niya yung crowd, she quote-unquote jokingly said na ang mga masamang damo matagal mamatay, BBM. Sinundan niya ito ng statement na umuwi na tayo, baka suspended na tayong lahat dahil grabe talaga silang mamersonal. Dahil daw po mahilig mag-suspend ng mga opisyal ang administrasyon sa mga nagkikriticize dito. Ang reaction po. Ang
Pangulo, ang administrasyon na ito ay tumutupad sa batas. At least, ang sabi niya ay masususpend kung nakikriticize. Alam naman natin na kinakasuhan lang naman kung nagkakaroon ng fake news, nagpapakalat ng fake news. Kung sinususpend, wala pa po akong nabalita ang sinuspend. But, if ever may masuspend, kritiko, at least, hindi na EJK. Buhay pa rin. Patungkol naman sa sinasabing masamang damo, madaling mamatay, BBM, sa aking pagkakaalam ay nabanggit niya si dating Pangulong Duterte, kinukwento niya about this. So, tama naman na masamang damo ang pagkakadescribe niya sa kanyang ama. Dahil, sino ba ang umamin na siya ay pumapatay? Sino rin ba ang umamin na siya ay nagnanakaw ng pondo ng bayan? Sino rin ba ang umamin at tingin po natin ito ay nasa lahi na nila? Sino ba ang umamin na may assassin? Sino ba ang gumagamit ng marijuana habang siya ay presidente na? Yan naman ay inamin lahat ng kanyang ama. So maybe tama ang pangulo, tama ang vice presidente sa pagkakadescribe sa kanyang ama na masamang damo. Pero yung tungkol sa matagal mamatay, ang pangulo naman nung siya ay nagkasakit at mukhang maraming humihiling na siya ay mawala na dahil maraming gusto na siya ay mawala sa pwesto. Anong sabi ng pangulo? Huwag naman kayong masyadong excited. Diba? Yung mga nagmamadali lang siguro na makapwesto, yan ang humihiling na mawala ang Pangulo. Pero ang sabi ng Pangulo, huwag kayong excited. Ma'am, what do these so-called jokes? Anong signal po kaya ang nabibigay nito sa publiko? Especially, it came from the second highest official in government. Katulad po at uulitin ko, kapag ang Vice Presidente ay walang binabasang script, lumalabas ang tunay na kulay, lumalabas ang tunay na anyo. Kung kayo mismo nakakakita na hindi maganda, para sabihin ito mula sa pangalawang mataas, nag-o-occupy ng pangalawang mataas na posisyon. Ibig sabihin, mali ang kanyang ginagawa kahit ito ay pabiro. Thank you, ma'am. Sunod na tanong mula kay Jervis Manahan, ABS-CBN. Magandang hapon po, Yusek. 2 weeks before the start of the impeachment trial, naglabas po si Vice President Sara Duterte ng accomplishment report na doon po nakadetalye yung mga nagawa ng kanyang opisina for the past year. Ano po ang komento po nung palace po doon sa mga kanyang accomplishments? Okay. Noted. Part po noon sa kanyang accomplishment report, sinabi po niya na mas nahihirapan siya na maglingkod sa sambayan ng Pilipino dahil sa mga baseless criticisms at mga systematic attacks laban po sa kanya. Siguro talagang challenging sa kanya ang mga ganitong klaseng report kasi ang pagre-report sa taong bayan hindi naman nakukuha sa numero lamang. Tandaan natin, ang kanyang mga pagre-report, pinupuna na noon pa ng COA, ng Commission on Audit, katulad nitong 3.4 million pesos patungkol sa magnegosyo Taday. Okay? Ito yung patungkol sa 4,400 plus entrepreneurs supported. Pinuna ito ng COA. At sinasabi na ito ay walang mga feasibility studies, walang evaluation ng DTI at ng Philippine Deposit Insurance Corporation, walang written agreement prepared by the OVP with the PDIC and DTI. Mga bagay na dapat na isinasagawa. Otherwise, ikaw talaga ay ma-flag ng COA. At meron pa pong mga na-flag na mga tungkol sa distribution ng mga ayuda. Kulang-kulang ang listahan ng mga rice beneficiaries. Walang mga situational reports or mission orders na magsusupport sa pamamimigay ng mga ayuda. So, tingin natin, hindi po natatapos ang pagre-report sa numero lamang na nakikita natin ngayon, kundi dapat ito ay mabigyan ng basihan kung totoo bang ito ay naipamigay dahil marami na pong naibalita noon na may mga ghost students,
goes vouchers, goes school materials, goes food packs. So, sabi nga natin, dapat makumpleto ang report, hindi lamang sa numero. Kaya it would be very challenging for the Vice President. Sunod na tanong mula kay Ivy Reyes, Billionaire News. Hi, ma'am. We know the palace doesn't want to intervene in the impeachment trial of the vice president, but what does Malacanang make of the defense team's wishes to omit or remove 28 documents from the prosecution's presentation of evidence? Isa po rito yung SALN ng bise on specific years, and we know how much value a SALN holds as seen in the conviction of Corona before. Katulad ng sinabi mo, hindi naman makikialam ang palasyo, ang administrasyon sa magiging trabaho po ng Senado. Pero sa ating pagkakaalam, ito yung pinaka-core. Ito yung pinaka-meat ng kaso, ng complaints laban sa kanya tungkol sa di umanong unexplained wealth. So, kung pinapatanggal niya ito, papaano niyang maipapakita sa bayan na siya ay tuwid at malinis at walang unexplained wealth? And follow-up lang po dun sa pagtao niyo po ng reasonable dun sa edad na 12. Is that a confirmation that Malacanang is for the lowering of the age of criminal liability? Wala pa po na pag-uusapan tungkol sa edad. Pero ang sabi nga natin, kung ano man ang maibibigay na version ng Kongreso, at titignan po yan ng Pangulo, pero sa ating pagkakaalam, yes, open ang Pangulo kung mabababa man ang edad po. Okay, sunod na tanong mula kay Maricel Halili, TV5. Good afternoon, Yusek. Yusek, going back to the Tacloban incident, the Vice President released a statement about the incident, and I quote, "This tragedy also exposes the failure of the government to recognize the importance of intelligence gathering and identifying threats before lives are lost. We cannot continue reacting only after another child is hurt or killed." Eto pa po, sabi niya rin, "The continuing loss of young lives should serve as a wake-up call to this administration. The government must act now to make our schools safer and to better protect our learners." Your comment on that, ma'am? Ibig sabihin, estudyante dapat minomonitor para sa intelligence gathering. Hindi sila mga terorista. Sila ay mga estudyanteng mukhang di umanong gumunlang sa online gaming na marahas. At kung yan ang sinasabi niya na dapat na minomonitor through an intelligence gathering, bakit kaya noong 2019 sa Masili National High School, Calamba, Laguna, ay nagkaroon din ng barilan sa loob ng classroom? Isang 15-year-old, grade 7 student ang involved. This is 2019. It occurred 2019. Bakit hindi ito kaya nakita sa intelligence report ng kanyang ama? At ito, meron pa rin po, ito, terorista, di umano, ang nagsagawa. September 2016, Philippines bomb, Davao attack, blame on Abu Sayyaf. Bakit hindi niya kaya tinuruan ang kanyang ama para marisulba or ma-counter ito agad? Okay? Meron pa pong isa. November 29, 2016, 9 injured in bomb blast targeting Duterte's security team. Magaling naman po yata siya magpuna. Pero walang solusyon na naibibigay. Sana magbigay siya ng solusyon. At ito pa po. 2019, Duterte Honors Cup killed in school explosion. Hindi po ba dapat kung napakagaling niya magbigay ng suggestion, dapat ay tinuruan niya ang kanyang ama para ito ay na-prevent. May mga pagkakataon po na hindi maiiwasan ng mga ganitong sitwasyon.
Especially sa pangyayaring ito, mga estudyante, mga minor de edad, hindi terorista. At sa susunod sana, bago magbigay ng pamimintas at paninira ang Vice Presidente, itanong niyo sa kanya ano ang kanyang suhestyon. At bago tayo magtapos, ang totoong lingkod bayan ay hindi bulag sa mga ginagawang trabaho at programa ng gobyerno. Hindi naninira para sa pansariling pag-angat at hindi ginagawang katatawanan ang kalusugan, buhay o kamatayan ng isang tao. Ang dating nakatunggali ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kampanyahan noong 2022 na si Mayor Leni Robredo ay bukas ang mga mata at puso sa mga magagandang programa ng gobyerno. Ikinalulugod niya at pinahahalagahan ang mga ginagawa ng administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. Hindi niya tinatago ang katotohanan sa mga Pilipino ang agresibong pagpapatupad ng pangakong pabahay para sa mga benepisyaryo. Ibinahagi niya rin na hindi nakikita noon ang national government na ganito ka-agresibo sa mga proyekto para sa tao at ang budget for housing ay nagagamit ng husto at tama. Pinuri rin ng alkade ang sipag at ang pagiging mapagkumbaba ni Secretary Jose Ramon Ping Aliling ng DSUD dahil hindi madali ang pagsasakatuparan ng mithiin na Pangulong Marcos Jr. na magkaroon ng disenteng pabahay sa ating mga kababayan. Pero kinakaya niya. Ang dating katunggali ay nakikita ang sipag at dedikasyon ng Pangulo at ng mga miyembro ng gabinete sa paglilingkod sa bayan. Nitong kamakailan lang ay magkasamang naglibot sa mga city sina DPWH Secretary Vince Dizon, Mayor Leni Robredo at ng Administrator Nani Almeda upang inspeksyonin ang ilang infrastructure projects sa bayan. Walang hatakan pababa o siraan, kundi puspusang trabaho lang para sa bayan. Kaya huwag magpaloko sa mga nagpapanggap na lingkod bayan pero puro paninira lang ang ginagawa at pilit binubulag ang taong bayan sa katotohanan na ang gobyernong ito ay nagtatrabaho, naglilingkod at hindi nagbabakasyon lang. Nagpapasalamat tayo sa national government. Bahagi ito ng programa ng administrasyon ni President Bongbong Marcos na talagang aggressive na pabahay para sa mga walang bahay. For a very long time, hindi natin nakita na ganito ka-aggressive yung national government as far as housing is concerned. In fact, nung nakaupo ako sa HUD-C, yung problema namin halos walang budget for housing. Pero ngayon, nakikita natin na yung budget for housing na ma-maximize talaga. At lagi natin tandaan, ang bagong Pilipino, hindi ginagawang katatawanan ng kalusugan ng kapwa para iangat ang sarili. At dito na po nagtatapos ang ating press briefing. Magandang araw para sa bagong Pilipinas.